Elizabeth Cruz point of view. Everyone, I'd like you to meet our new advertising assistant, Miss Elizabeth Cruz. Ngumiti ako sa lahat at kumuway bago yumukod ng bahagya kahit pa kinakabahan ako. Puro bagong mukha nakikita ko at ang ilan sa kanila ay parang labag sa loob na makilala ako. Maraming salamat po sa inyong lahat. Masaya akong makatrabaho kayong lahat. Iba't ibang klase ng pagtanggap ang natanggap ko. May mga masasaya, may ibang walang pakialam at may iba namang hindi may kakailang may pagka-disgusto sa akin. Pero tulad ng lagi kong ginagawa ay hindi ko sila binibigyang pansin dahil masaya ako sa natanggap kong promotion mula sa aking boss. Isa na rin siguro itong dahilan para husgahan nila ako dahil isa lamang akong high school graduate. Mabait naman ang bago kong boss na si Mr. Errol Matabungkay, ang advertising manager. Pati na rin ang iba, talagang nangangapa pa ako sa bago kong trabaho. Pero naging mabait naman ang mga kasamahan ko sa pagtuturo sa akin. Hindi rin nawala ang ilang parinig na hindi ko binibigyan ng pansin. Lunch break ay katatapos ko lang kumain ng makatanggap ako na isang private mail. Nang binuksan ko ito ay napakagatlabi ako na makitang si Godric ito nang galing. Pinapaakyat niya ako sa opisina niya para batiin siya. Mukhang tama nga ang hinala ko na siya ang may kagagawan kaya ako nilipat. Dumiretso na lang daw ako sa loob dahil wala na ang sekretarya niya. Napabuntong hininga ako bago binura ang message at tumayo na. Nagpaalam na ako sandali sa kanila nang magpunta ako sa restroom bago dumiretso sa elevator. Mabuti na lang at wala akong nakakasabay kaya malaya akong narating ang top floor. Pagbukas ng elevator ay tumambad sa akin ang makintab na sahig. Gawa ito sa itim na marble. Napansin kong kumpara sa floor namin ay tatlong kulay lamang ang buong floor. Red, black at white. Ang mga paborito kong kulay. Hindi ko naman ito binigyang pansin at tuloy-tuloy na naglakad papunta sa glass door na nasa pinakadulo. Kitang-kita ko na ang bakanting mesa ni Godric, kaya naman nagtaka ako. Tulad ng sabi niya ay pumasok na ako, takang iniikot ang mata sa harapan ko dahil hindi ko siya makita. Bahagya na lang ako napatalo nang makakarinig ako ng tunog. Nang inilibot ko ang paningin ko ay nakita kong unti-unting natatakpan ng bakal ang mga salamin. Bahagya na lang ako nakaramdam ng paghilan at ng biglaang pagsandal sa pinto. Napaungol ako sa sakit at napapikit dahil sa bahagyang pagtama ko rito. Nang iminulat kong muli ang mga mata ko ay natagpuan ko ang sarili kong nakatingin sa mga mata niya. Mga mata niyang hindi ako nagsasawang titigan noon hanggang ngayon. Masakit ba, darling? Sorry ah. I just thought that if you love going someone so much pain then you will love receiving one too. He said huskily while licking his lips. Napasinghap na lang ako nang inangat niyang isa kong hita at ipulupot ito sa baywang niya at lalong hinapit palapit sa katawan niya. Kaya naman lahat ng parte ng katawan ko ay nakadikit sa kanya. Ramdam na ramdam ko ang init na nagmumula sa kanyang katawan. Nang akmang hahawakan niya ako sa likuran ay pinigilan ko ang kamay niya. Huwag mong gagawin to, please. Mahina ang pakiusap ko sa kanya. Why not? We've done this many times before. Diba? Nakangising sabi niya at napapikit na lang ako nang ilapit niya ang mukha niya sa leeg ko at samyuin ito. You still smell so good. I wonder, will you still scream my name when you come with me inside you? Pinikit ko ng mariin ang mga mata ko. Please Godric, ayoko nito. Pikit mata ang pakiusap ko sa kanya. Natigilan siya at parang binuhusan ng malamig na tubig. Binitawan niya ako at mariing tinitigan sa aking mga mata na parang may hinahanap na sagot. You've changed so much, Beth, sabi niya sa tonong malungkot. Pero bakit siya magiging malungkot? Hindi ba't galit siya sa akin? Sabay na pagtalikod ko sa kanya ay ang pagbagsak na luhang kanina ko pa pinipigilan. Hindi lang ako nag-iba, Godric. Hindi na kita makilala. Hindi na ikaw yung lalaki na kilala ko noon. Bago lumabas ay natigilan ako sa susunod niyang sinabi. Maybe because you're the reason behind it. You changed me. Isang linggo matapos akong malipat sa VEC ay naging maayos naman ang lahat puwera kay Godric.
Mababait naman ang mga bagong kasamahan pero syempre, mas komportable pa rin ako sa mga naging kaibigan ko na sa dati kong kumpanya. Wala rin namang pinagkaiba, halos ang bago kong trabaho dito. Si Godric, matapos ang pangyayari noon na hindi ko pa siya nakikita ulit. Nakakapagtaka, oo. Pero mabuti na rin yon dahil hindi naging magandang huli naming pag-uusap. At hanggang ngayon ay inis pa rin ako sa ginawa niya sa kawawang si Skirt. Wala namang ginagawang masama yung tao pero tinanggal niya. Hindi man lang iniisip na may pamilya itong sinusuportahan. Si Skirt ay isa sa mga kasamahan ko sa naging mabait at malapit sa akin. Kahit na bago pa lang ako rito. Ngunit ito rin pala ang magiging mitya ng huling araw niya nang bigla na lamang siyang tanggalin ni Godric. Kung alam lang niya ang totoo. Sa ngayon kasi may mga bagay na mas makakabuting hindi na lang sabihin. Past is past, ika nga. Ayoko mabuhay pa kami sa alaala ng nakaraan. Ngayong alam ko na hanggang ngayon ay may galit pa rin siya sa akin. No way. Natigilan ako sa pagkain ng marinig ko ang malakas na bulalas ng babae sa katabi lang naming mesa. Nang palihim ko siyang sinulyapan ay samahan pala ito ng mga sekretaris at assistants. Muli kong ibinaling ang atensyon ko sa pagkain dahil hindi naman ako chismosa. Tumingin ako sa mga kasama kong kumakain at ang iba sa kanila ay patuloy lang sa pagkain. Ang iba naman ay may sariling mundo. Masarap ba? Malaki ba si sir? Bungis-ngis na tanong ulit ng babae sa katabing mesa. Nabahagya akong ikinaubo. Mabuti na lang at napainom agad ako ng tubig. Grabe ha, dito talaga pinag-uusapan ng mga ganitong bagay. Hi girls, hindi ko ma-explain. Sobrang wild niya at nang matapos kami ay lantang gulay na ako. Halos lahat yata ng parte ng katawan ko ay may marka niya. Halos hindi ako makatayo at hanggang ngayon ay ramdam ko pa siya sa loob ko. Bagay na bagay sa kanya ang pangalan niya. Isa siyang god sa kama. Malanding, sabi naman ng babae sabay hagik-hik. Sa narinig ay parang may kamay na baka na pumisil sa puso ko. Pero hindi ko yon pinahalata sa mga kasamahan ko. Muli ako lumingon para tingnan kung sino ang nagsalita. At nakita ko ang isang babaeng may matingkad na pulang buhok. Grabe. Magpakulay na rin kaya rin ako ng pulang buhok. Eksaheradong sabi ng isa. Hindi lang naman sa buhok yan girl. Dapat sexy and pretty ka rin. Bungis-ngis na sabi ng pulang buhok na babae. Ibinaba ko ang kutsara at tinidor ko dahil sa pakiramdam na nawawala na ako ng gana. Excuse me guys ha, mauna na ako sa inyong bumalik ha. Paalam ko sa iba, tumango naman silang lahat. Bit-bit ang tray ay nadaanan ko ang mesa ng mga haliparot at inilagay ito sa counter. Habang naglalakad pabalik sa taas ay hindi ko maiwasang isipin ang mga narinig. So totoo nga pala na playboy siya. At kung kani-kaninong babae pumapatol. Base sa narinig ko ay gusto niya ng mga redhead. Ayoko mong mag-assume na ako ang dahilan para may parte ng isip kong alam ang totoo. Bakit? Because I used to be a redhead too. Noon kami pang dalawa ay laging pula ang buhok ko at gustong gusto niya ang kulay nito. Noon habang pinaglalaro nito at inaamoy-amoy. Umiiling ako para mapaalis yon sa isip ko at nang magbalik ako sa ulirat ay nakita ko ang papasarang elevator. Binilisan ko ang lakad at pinigilan ang pagsara nito pero natigilan ako na makita ko siya. As usual ay blanco ang mukha niya at nang maalala ko ang pinag-uusapan ng mga babae sa cafeteria ay mas lalo ako natigilan. Inihakbang ko na sana ang isa kong paa pero tumigil ako. Nakita ko kung paanong nagtangi sa mga bagang niya at ang mga mata niyan ay may halong panunumbat at hinanakit bago tuluyang sumara ang elevator. Napapikit ako at napakagat sa labi. Hindi ako sumakay kasama siya. Hindi dahil sa mga narinig ko kundi dahil sa mga tingin niya. Hindi ko kayang makasama siya sa isang lugar na kaming dalawa lang. San ka ba nagpupunta ha, Sky? Ilang araw na akong umuwi na hindi kita naaabutan at umuwi ka ay gabing-gabi na. Tanong ko isang gabi habang kumakain kami ng kapatid kong 18 anyos na si Sky. At kailan mo pa kinulayan ang pulay ang buhok mo? Inikutan niya ako ng mga mata. Ate, malaki na ako. Hindi ko na kailangang ipagpaalam sa iyo lahat ng lakad ko. Panas niyang sagot. Napabuntong hininga na lang ako. Sky, tayong dalawa na lang ang magkasama.
Alam mong hindi kita pababayaan. Alam ko ang likaw ng mga bituka ng mga kabataang lalaki ngayon. Sky, kung gumagala ka lang, sige, hindi kita pipigilan. Pero sana ay hindi ka gumagawa ng mga bagay na pagsisisihan mo. Alam kong ginagawa ko, ate. Hindi mo na ako kailangang pangaralan. Napabuntong hininga na lang ako nang muli sa inasal ng kapatid ko at napailing. Sana nga'y wala siyang ginagawang ikakasira ng kinabukasan niya. Sa mga susunod pang araw ay ganun pa rin ang nangyari. Papasok siya sa umaga, gagala sa gabi, at God knows kung sino ang mga kasama niya dahil wala namang sumusunod sa kanya. Sa tuwing tatanungin ko naman siya hindi siya sumasagot. Hanggang sa isang araw na galing ako sa trabaho nabutan ko siyang umiiyak sa hardin. Lumapit ako sa kanya at naupo sa tabi niya. Bakit ka umiiyak, bunso? Ate, ayaw na niya sa akin. Pinaglaruan lang niya ako. Subong niya sa pagitan ng pag-iyak niya. Sino? Si Godric Villatera. Itutuloy.